morning! Good morning pa! Good morning, Mima! Andoon na si Kuya sa school. Na-drop na namin. Si Mima na naman! Ay, wala pa pala si Mima ano ngayon. Pagawaan namin siya ng bagong passport niya. I have a vegan here. Good morning! Punta may office, Papa. And then punta sa kay Mima passport. Open the light. Ah, the light is open. Mom, Good how morning. did that magic? Good morning. Good morning, Dai. We're here in Daddy office. Hey, What here? Ito na nga mga kasimple, ayan papunta tayo sa passport ni Mima. Papagawaan pala namin siya ng bagong passport kasi malapit na ma-expire pala yung kanyang passport. Tapos mga 6 months or 5 months uuwi pala kami ng Pinas. Kaya kailangan natin ipagawa yung kanyang passport. Ito na nga, papunta na kami sa office ng paggawaan ng passport. Diba makikita nyo dito napakaganda ng lugar guys. Maraming puno ng kahoy. At yung feeling mo talaga nasa bukid ka ng iyo. Nasa Pilipinas ka. Kasi ang bundok talaga dito mga kasimple. Sa sobrang laki ng mga kahoy makikita nyo yan. So na makahappy talaga kapag maraming puno, maraming green sa paligid. Diba? Ang ganda-ganda talaga ng mga paligid dito. Mga kasimple, pero maganda rin ang presyo ng mga bahay dito, no? Pangarap lang din yun ang kasimple nyo, mga kasimple. Okay lang yan mga kasimple, talagang libre naman talagang mangarap. So pangarapin lang natin hanggang sa marating natin, o diba? So diba napakaganda dito. Paikot-ikot yung daan, o diba? Tapos may mga kabayo dito. Ayan. May mga kabayo, sumasakay ang mga may-ari, o diba? So may mga kaya talaga ang mga tao dito mga kasimple kasi may kabayo dito. Ayan, ito na nga, naghihintay kami kay Papangkano na bumili siya ng breakfast. Ayan, meron pala tayong box dyan sa ulo ni Mima kasi hindi magkasya sa likod. Nilagay ko na sa hatip ni Mima, sa uluhan ni Mima. Kaya ayan na si Mima, sabi niya nag-bother daw sa kanya yung box na yan. Papunta pala yan sa atin, sa Pilipinas na box na yan. Lalagyan natin ng mga used cloth. Ayan, so hindi natin itatapon talaga mga kasimple mga used cloth kasi sayang naman, mapapakinabangan pa ng ating mga kapamilya. Ayan, so ayan nga si Papangkano, nagdala na siya ng kanyang order. So sabi ko malamig naman yan pala Papangkano, bakit yan ang binili mo? Ayan na. For today's video, ayan na nga, nandito ng order ni Papangkano at nandito na rin tayo sa office na paggawaan ng passport ni Mima. Ayan na nga mga kasimple, dito na maya-maya. Andito na talaga yung may-ari ng passport, dalang-dala na namin. Kasi noon pumunta kami dito, hindi namin si Mima sinama. Ayan, hindi kami tinanggap. Sabi nila, sana may-ari ng passport. Sabi ng asawa ko, ay wala siya. Ay sabi, ay hindi pwede. Kaya ayan mga kasimple, bumalik talaga kami sa aming Kaya ngayon finally, andito na talaga may-ari no. Namimiss na daw niya ang kanyang grandma and grandpa sa Pinas. Kaya excited yan makauwi ba. Ay nako Inday. Ayan, so ituturo ko muna kayo dito sa may Jollibee dito sa Amerika, no? Sabi ng asawa ko, nadaanan na natin day ang Jollibee, day. Dadaanan lang tayo, day. Bibilhan kita, day. Kasi alam kong gusto mong kumain, day. Kaya ayan ang asawa ko, napabili talaga dyan. Siyempre, sabi ko, wag muna tayo mag-Jollibee ngayon, Papangkano. Unahin ko muna yung ating isda. Bibili ako ng isda dito sa Seafood City. Kasi ang Seafood City dito, yung mga kasimple is maraming mga Filipino food dyan. Inuna ko muna yung mga grocery kaysa sa Jollibee mga kasimple. Sabi ko, lagi naman akong kumakain ng manok. Huwag na muna ako ng manok ngayon kasi magtatagaok na ako nito. Ito nga mga kasimple, dahil malapit na akong malit, hindi na talaga ako nakadaan ng Jollibee. Nag-Seafood City lang kami. So sabi ko sa kanya, kasi ito na nga, kasi mayroon akong work talaga. Sabi ko, malilate na ako, wag mo ng Jollibee. Kaya ito na, papunta na tayo ng work. Siyempre mga kasimple, ang breadwinner nyo na kasimple.
sa Pinas, pamilya Pinas, kailangan magtrabaho. Kailangan ng time dito sa Amerika nakaset talaga kung nasaan ang punta mo ngayong orasa. Kailangan alam mo anong oras kang matatapos. Estimated lahat ang mga oras. Wala talagang oras na ayahay dito ba? Kaya ang sasabihin nyo, manghiram kayo ng pera sa kasimple nyo. Ay, naku, wala yung pera, day. Empty yung bank account niya, day. Kaya, day, kailangan niya magtrabaho, day. Kasi wala na laman. Kaya, ayan na nga mga kasimple. Papunta na tayo sa work, no? Kaya, minsan naisip ko talaga mga kasimple. Gusto ko mag-spend time ng mga anak ko sa bahay. Kasi, maliit pa sila. At least naman, close sila sa akin talaga. Pero naisip ko, kailangan ko palang magtrabaho. Minsan, dinagdagan ko na nga ang oras ko mga kasimple. Kasi kailangan talaga natin ng pera, no? Minsan, sinasabihan na nga tayo mayabang. Minsan, sinasabihan na tayo na hindi tayo namamansin na, day. Kasi marami ng pera, day. Pero ang totoong buhay niyan, day, wala yung laman ng kanyang bank account, day. Kaya yun ang katotohanan sa mga OFW, mga auntie ug uncle, no. Walang laman ang mga bangko nila. Puro padala, no. Pero para sa akin ngayon mga kasimple, kailangan ko talaga mag-safety para sa akin ba. Kailangan mong smart ka na ba. Hindi puro padala na lang, uy. Kasi ubos-ubos talaga yan, day. Pagurot mo ipadala. Samantalang ikaw kayod ng kayod. Sumakit na ang likod sa kakakayod mo. Pero ubos lagi. Kaya dinajoke ako ng asawa ko. Sabi niya, kailangan ko pala ng pera ngayon, ma. Kasi bibili tayo ng bagong bahay, day. Magbigay ka naman, day. Uy, baka malaki-laki na yung ipon mo. Sabi ko marami. Yes, quiet. Sabi ko marami naman siguro dong dyan. Resibo dong. Ayan, sabi ng asawa ko, magkano palang ipon mo ngayon, day? Sabi ko, wala naman akong ipon ngayon dong. Uy, sinsya na talaga dong. Next year na dong. Baka mag-ipon-ipon na ako. Pero this year dong, wag muna. Kaya yan ang mga kasimple. Kasi bibili kami ng bagong bahay. Kailangan namin ng pera. Bibenta muna namin ang bahay namin dito bago kayo makabili ng bagong bahay. O diba? Ganun yan dito sa Amerika. Kung wala kang pera, pwede ka manghiram. O diba? Pwede hiram-hiram. Asawa ko ayaw sana maghiram dito sa akin manghiram. Ano ako papangkano bank? Akala ng asawa ko maraming pera ang wife niya. Akala niya puro pala resibo yung naipon ko. O diba? So, ayan ang mga kasimple. Malapit na tayo makarating sa work. Siyempre, kailangan talaga natin dahil kasi breadwinner sa Pinas tayo ba? Breadwinner sa Pinas. Ang nakarelate lang ito ng mga OFW ba? Kasi alam na alam nila. Pero yung hindi OFW, ang mindset nila, puro pira-pira. Maraming ipon yan ngayon sa Amerika. Kaya hindi na namamansin.